And today, mga kapatid, tatalakayin natin, number 5. Who are we? No? Ang sabi sa Bible, we are, sulat ninyo, disciples. Yes. No? We are disciples of Jesus. Ito po ang ating basihan isa sa mga talatang sinabi ni Jesus, Matthew 9:9. Everybody? Everybody, basa, New Living Translation. As Jesus was walking along, he saw a man named Matthew sitting at a tax collector's booth. O, sandali lang po. Gusto lang nating mapaliwanag. Ano bang trabaho ng tax collector noong unang panahon? 2,000 years ago, if you're a tax collector, ibig sabihin, kumukolekta ka ng buwis, hindi para sa gobyerno ng Israel, kundi para sa foreign power na nag-occupy sa Israel noon, ang Roma. No? Therefore, parang tayo, di ba? Nung panahon ng Hapon, may mga buwis, ang kumukolekta noon, sinong nakikinabang? Yung pamahalaan ng Hapon. So kung Pinoy ka, masama loob mo sa nangongolekta para sa Hapon, correct? Oh, ganun din. Ibig sabihin mga kapatid, itong si Mateo, hindi siya gusto, kung may Facebook account to si Matthew, walang naglalike. Walang naglalike. Hate na hate siya, galit na galit, kaaway siya ng kanyang mga kababayan. Lahat ng kaibigan, kakilala niya, tinalikuran siya. Kasi tax collector no? Walang lumalapit dito mga kapatid. And yet, lumapit si Jesus, everybody, basa, anong nangyari? Jesus said to him, follow me and be my disciple. Na, gusto kong pansinin ninyo yan. No? Be my disciple. Ano ibig sabihin nun? Hindi sinabi ni Jesus na believe in what I believe. Manalig ka sa kung anong pinanaligan ko. Alright? Or hindi niya sinabing i-post mo lang sa FB kung anong pinaniniwalaan mo. Hindi. Ano sinabi ni Jesus? Be my disciple. Now, anong nangyari? Jesus said to him, and then, so Matthew got up and he followed him. Everybody say, followed him. Sinundan niya si Jesus. Tandaan niyo, hindi sinabi ni Jesus, will you be a church member? Hindi niya sinabing, will you be a Christian? Anong sinabi ni Jesus? Will you be my disciple? Now, yung salitang disciple sa Grego, originally, are mathaites. No? Mathaites. Ang ibig sabihin po niyan, to be a pupil. To be a disciple. Or a follower. Ayan, a learner. No? Mathaites. So tingnan niyo mga kapatid. Hindi sinabi ni Jesus, will you be a Christian? Ang sinabi niya sa mga taong inaanyayahan niya, ano? Will you be my disciple? Okay? Ano ibig sabihin nun? Be my student, be my learner, be my disciple, and follow me. So, ang ibig sabihin ni Jesus po dito, gusto ko, kayong mga nakakilala at naligtas, I want you to do what I do. I want you to like what I like. I want you to say what I say. I want you to live the way I live. Yan ang ibig sabihin ng pupil, no? Student, right? Kaya, mga kapatid, naintindihan natin na ang kanyang utos sa mga taong na disciple niya is found in Matthew 28. Basahin natin. Anong sabi niya? Then, the 11 disciples, so, dinisciple niya, tinuruan niya to like what he liked, to love what he loved, to live how he lived, to do what he did. Ano sabi niya? Then, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. Eto na, nag-meet sila ni Jesus. Basa. Then Jesus came to them and said, ano sabi ni Jesus? All authority in heaven and on earth has been given to me. Ang Panginoon Jesus natin, nasa Kanya na ang lahat ng kapangyarihan. And then, mga kapatid, if you're a follower of Jesus, kaya sinasabi ko, you are an ambassador. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng authority ay binigay sa iyo. Kasi sabi niya, ang authority na sa akin, ibibigay ko sa inyo. Paano niya binigay? Basa, ano sabi niya? Then Jesus came to them and said, therefore, go
and make disciples of all, basta everybody, of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And then, nandun nakakabit ang kanyang pangako. And surely, I am with you always to the very end of the age. Karamihan ng mga Kristiyano nagkakamali kasi gusto lang nila yung promises ni Lord. Lord, sabi mo, hindi mo ako iwanan. Nandito ko. Samahan mo ako, Lord. Tulungan mo ako. Pero tandaan natin mga kapatid, ang mga pangako ng Panginoon, nakakabit sa kanyang kalooban. If you do what I do, if you like what I like, if you live how I live, I will be with you always. I will be with you. I will be there always for you. I will never leave. Gusto lang natin mga Kristiyano, gusto lang natin yung phrase, God will never leave you nor forsake you. Oh, gusto ko to. Thank you, Lord. Pero we do not get busy with what God wants us to do. And we do not get involved with what God wants us to be involved in. Pero gusto natin yung promise. Right? And that is wrong. That is a mistake. And that's why maraming mga Kristiyano frustrated, disappointed. Because they never enjoy the promise because they never do what a disciple should do. So very crucial mga kapatid na sa umagang ito, sa pagsimula ng 2016, all of us, I want all of us in ICA, malinaw ito. Kasi ito ang susi ng pag-enjoy ng mga promises ni God sa kanyang mga anak. Tayo yun. See? You have to be a disciple. Now, I want you to notice, no, dami kong pinalaking mga letra diyan. Ano sa tingin niyo ang main verb sa mahabang pangungusap na yan? What is the main verb? Okay? How many of you say that the main verb is go? Taas ang kamay. Walang tumaas ang kamay. Alright. How many of you say the main verb is baptizing? Hindi. How about make disciples? Alright? Well, this is not to embarrass anyone. Pero lesson lang in the original Greek text, ang main verb talaga dito sa utos ni Jesus is make disciples. And the rest of the verbs, no? Go, baptizing, and teaching are participles. Ano ibig sabihin nun? Mga verbs na ginamit na pang-describe sa make disciples. No? Ginawang participle ang tawag doon. Ibig sabihin ni Jesus, make disciples as you go. Go to the market, go to school, go to work, go to your vacation. As you go to your home, back and forth, go. As you go, make disciples. And as you make disciples, as you teach, make sure that you are making disciples. Minsan mga Kristiyano nagkakamali. Akala nila ang calling ni Lord, ang gusto lang pagawa ni Lord, mag-teach lang. So teach 101, teach 201, 301, 401. Teach the Bible study lesson. And then bye-bye. Pero hindi nagiging disciple talaga yung mga tinuturuan. They forget that the whole point of teaching is what? Bakit ka nagtuturo ng salita ng Diyos? To make disciples. No? And then, baptizing. No? You're integrating them into the family of God. What's the point? To make disciples. So, mga kapatid, gusto kong malinaw ito that we are disciples and once you become anong ibig sabihin ng disciple? Pupil, learner, student, correct? Follower. Amen? Tanong. Anak, madali bang mapag-aralan ng isang subject katulad ng chemistry kung once a month ka lang umattend ng klase? Hindi. Mahirap. Jodin, economics, madali bang mapag-aralan kung, once a week ka lang umattend ng klase? Magets mo? Hindi, diba? Mga anak ko lang pwede kong okrayin. Kaya mag-iingay pa. Pagka papa pa kayo sa akin, kayo okrayin ko. Kayo lang kaya ko eh. The point is, alam naman natin mga nag-aral, hindi ka matututo kung hindi ka umattend ng klase, correct? Hindi ka matututo sa teacher mo. And yet, marami mga Kristiyano nagkakamali. Anong ang mali?
The only time that they study and learn God's Word, Sunday, 30 minutes when the preaching is done. Monday to Saturday, walang small group, where more digging of God's Word and accountability and encouragement is happening. Supposed to happen? No. Wala. Gumawa na ang pastor nila ng daily reading guide. Gagawin nila, sasagutin na lang nila para pagkita sa small group may mapag-usapan at mula dito lalabas ang mga dapat lumabas at matalakay at may panalangin ang mga dapat ipanalangin. Hindi pa ginagawa. Tapagin mo yung katabi mo. Tapagin mo. Sabi mo, hindi ka pinaparinggan ni pastor. Sabi mo, dinediretso ka lang. Mga kapatid, malinaw na malinaw. What is the purpose of Jesus? All the teaching, all this Bible that we give out, what's the purpose? To what? To make disciples. Bakit may worship, may banda, may preaching? What is it? To bring people and start them in the path of becoming disciples. Amen? And discipleship does not happen if you listen only. Amen? May mga pag-aaral na pag nakikinig ka lang daw, lahat daw ng napakinggan mo, after 72 hours, 95% gone. 5% na lang naalala mo. And that is true. Ako nga, hindi ko na maalala yung sinermon ko last week eh. Di ba? Because if all you do is listen, wala. It will not stick in your life. So that's why we see Christians coming to church for 10, 20, 30, 50 years. And they're not really showing signs of being disciples. And they're not fulfilling the command. Ano yung command? Make disciples. Puro lang sila go. Go dito, go sa Apari, go sa Bohol, go sa Palawan, go kahit saan, nandun eh. Pero are they making disciples? And that is so sad because we're missing the point. You see? And again, remember, how do you make disciples? Hindi yung madala sa church, makinig. But in Jesus, anong ginawa ni Jesus in making disciples? 3 years, mga kapatid. 3 years niyang kinasama yung 12. Close in. Kasama sila. Every day. Tulog, almusal, tanghalian, hapunan, magkasama sila. Sabi na, follow me. Wala, iniwan nila lahat, di ba? Yun yung picture. Tayo, once a week lang. 1 hour and a half a week, mag-small group. Walang oras. So, we are failing. No? What we're having here is church. We're just playing church. But we're missing the point. Ang sabi ni Jesus, I saved you and I empowered you as ambassadors. I equipped you as masterpieces. And I gave you my spirit to overcome whatever hindrance and limitations you will have so that you can influence and what? Make disciples. So ang tanong sa atin sa umagang ito is this. Where are you? Saan ka na mga kapatid sa steps in being a disciple who makes disciples of others? Yan ang tanong. Because that's the whole point. So, mga kapatid, ang sinasabi ni Jesus, let's go. Gusto ko kayong makasama. Gusto ko kayong makasama para baguhin natin ang mundo by changing the world one person at a time. How? By making them His disciples. So, sino tayo? Klarong-klaro. We are, let's go back to the lesson point, we are disciples of Jesus. No? Niligtas niya tayo mula sa kapahamakan, ang direksyon natin, impyerno, binago niya ang direksyon natin, papunta na tayo ng langit dahil sa kanyang krus at pag-alay ng dugo para sa ating kapatawaran. Ngayon, gusto niya tayong magpatuloy, maging pupil, learner, follower sa small group para lalong mahasa. Bakit? Para ma-memorize ang Bible? Para maging magaling sa Bible quiz? No.
Para yung equipping na makuha mo, you will be strengthened, equipped to what? Make disciples. Balang araw, ikaw naman ang mag-gather ng mga tao at turuan mo silang i-build ang spiritual life so that they become followers, pupils of Jesus. So that one day, they will also what? Make disciples. So tuloy-tuloy. Yan ang proseso na gusto mangyari ng Panginoon. So mga kapatid, we are disciples. Everybody say, I am a disciple of Jesus. Amen. We are disciples of Jesus Christ. Now, talakayin natin ang tanong, ano ibig sabihin ba ng disciple? No? What does it mean to be a disciple of Jesus? Well, I'll give you two thoughts today. Not today. Number one, una. As a disciple of Jesus, like Jesus, ito ang gusto niyang gawin natin. I find a need and I meet it. I find a need and I meet it. Alright? That is the mark of a disciple. No? Nagkwento si Jesus ng isang mama na hold up sa daan, binugbog, hinubaran, at iniwan halos patay, no? Sa tabi ng kalsada. Dumaan ang isang pare, priest. Alam niyo yung pare noon, parang pastor ngayon. You know, someone who works in the temple. Dumaan ang isang priest. Nakita yung bugbog, lupasay, halos patay na hinold up na mama. Anong ginawa ng priest? Dinaanan lang yung mama. Pagkatapos, sabi ni Jesus, dumaan ang isang Levite. Anong ibig sabihin ng Levite? Isang nagwo-work sa church, katulad ng worship team natin. No? Levite yan. Or church staff. So, nagmi-ministry sa church. Dumaan. Anong ginawa ng Levite? Diretso lang, nilampasan lang yung mama na biktima. And then, sabi ni Jesus, dumaan ang isang Samaritan. Now, anong kaibahan sa Samaritan? Ang Samaritan po, hindi po sila purong Hudyo. Ano po sila? Hybrid or half-breed. Hybrid naman. Half-breed. Ibig sabihin, may ibang lahi. No? So, hindi sila pure na Jews. So, ang tingin ng mga Jews sa kanila, mababa. Ayaw ng mga Jews sa kanila. Okay? They were despised, half-breed ang tingin sa kanila. Now, mga kapatid, nabasa natin yung kwento, pagdaan nung Samaritan. Everybody, basahin natin. Anong sabi? But a Samaritan, everyone, as he traveled, came where the man was, and he saw him. He took pity on him. He went to him, bandaged his wounds, pouring oil and wine. Then he put the man in his own donkey, took him to an inn, took care of him. The next day, anong nangyari? He took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Ang sabi niya, look after him, he said. And when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. And then sinabi niya sa kanyang tagapakinig. Ano sabi niya? Pagkatapos kinwento yung ginawa ng Samaritan, go and do likewise. Gawin mo, pareho. Right? So what is a disciple of Jesus? A disciple of Jesus is someone who will go and do likewise. Everybody nga, sabihin nyo nga, go and do likewise. Yes. No? If you are a disciple of Jesus, you will go and do what Jesus did. You will live how Jesus lived. You will like what Jesus liked. You will go and do likewise. No? Ang malungkot po, aminin po natin, marami sa atin, mga Christians, katulad nung priest at nung Levite. No? Minsan, nagdadrive ako, nakita ko sa tabi ng kalsada, may mag-asawa na flatan at pilit na magpalit ng gulong. Anong ginawa ko? Tumigil ba ako? Hindi. Kasi malilate ako sa appointment. Karamihan ng mga Kristiyano, no? Pag sa grocery, may nakita kang couple na medyo hirap na hirap doon sa kanilang binibili. Matanda na, senior citizen, mukhang hirap. Right? Tulungan ko ba? Hindi. No? Or, kalimitan sa ating mga Christian,
Sa ating paglalakbay, makakita tayo ng isang talagang kitang-kita mo, homeless talaga to, hindi to sindikato. No? Talagang genuine na taong kalsada. Do we stop? No. Di ba? So, tanungin natin mga kapatid, bakit kaya kalimitan, hindi tayo na mga anak ng Diyos tumutulong pag may nangangailangan? Bakit? Sa tingin ko, hindi dahil sa masama tayong tao, kundi dahil busy tayo. Marami tayong pinag-aabalahan sa buhay. Alright? And so, ano daw ang palatandaan ng isang alagad ni Jesus? We find needs and we meet them. Naghahanap tayo ng kulang, kakulangan, pangangailangan, and we meet the need. Tingnan na lang natin si Jesus. Minsan, kumakain po sila ng hapunan, nang napansin ni Jesus na walang naghugas sa mga paa ng kanyang mga disciples. Kostumbre, ugali po yun noon, na wala namang sapatos, no? Walang sementadong kalsada. Bago ka kumain, dapat merong tagahugas ng mga paa ng mga kumakain, mga bisita. Nakita ni Jesus na walang naghugas sa paa ng mga disciples niya. Alam mong ginawa niya? Tumayo siya, kumuha ng apron, bowl of water, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang alagad. Ano yun? Nakakita siya ng kailangan gawin, nakakita siya ng kailangan, tinugunan niya. Minsan pa, mayroong isang babae na nahuli, no? Ng adultery. Tapos babatuin na sana para patayin. Nakita niya, anong ginawa niya? Hinadlangan niya. Sabi niya, sinong walang kasalanan? Sino mauna? O di, alisan lahat. Nakakita siya ng need, tumugon siya. Minsan, may kwento sa Bible na nag-fishing sila kasama mga alagad niya. No? Isang umaga. Habang nag-fishing ang mga alagad niya, alam niya, naramdaman niya na pagbalik nun, gutom yon. So, anong ginawa ni Jesus? Nagsiga ng uling, nag-ihaw ng tilapia, para pagdating ng mga disciples niya na nag-fishing ay merong kakainin. Nakakita siya ng pangangailangan, tinugunan niya. Malalan niyo pa yung kwento na minsan pa, ang daming bata, no? Mga bata na dapat nasa Sunday school, di ba? No? Nasa Sunday school. Walang disciple si Jesus na gustong mag-kids ministry. So, ang daming bata, nagkagulo. Sabi ng mga disciples, nagpipreach, nagtiteach si Jesus, alis kayo dito. Ano sabi ni Jesus? Malala niyo sinabi ni Jesus? No. Huwag niyo paalisin ng mga bata. Bigyan niyo ako ng oras para sa mga bata. Right? And He showed His love to them. He gave them time. So, nakikita mo, nakita siya ng need. Anong ugali ni Jesus na gusto niyang makuha natin? Pag may nakita kang need, no? Kulang, kakulangan, tumugon ka. Alright? Mga kapatid, bilang mga disciples ni Jesus, yan ang inaasahan ng ating Panginoon na matutunan natin. At hindi po yan madaling matutunan. Tumanggap ka kay Jesus kaninang umaga, hindi po yan. Nag-101 ka, nag-201, hindi po yan madaling matutunan. Kaya napaka-importante mag-small group kasi yung small group leader ay magdi-disciple sa'yo para tiyakin, isa yan sa matutunan mo. No? Isa yan ang ma-develop sa iyo. To find the need and meet the need. Alam nyo, ang taong 2015, para sa akin, ay isang napakagandang taon, a beautiful year, as well as a brutal year. No? Sa salita ng isang mangungusap, a brutiful year. Kasi brutal and beautiful. Alright? Well, one of the beautiful things that happened last year was, in the middle of the year, we met Ruel and Millie and the Espino family, and they joined our church. And then after joining our church, Millie comes to me and says, Jonathan,
Hindi naman po siya ganun mangusap. Hindi siya ganun mangusap. Pero gusto ko lang marinig yung pangalan ko eh. Kaya, naisip ko nga eh, sabi ko, pagka naging pastor ka, wala na, hindi mo na maalala pangalan mo. Kasi wala na tumatawag eh. Nakaka-miss pala. Kaya mula ngayon, 2016, I give you all the authority to call me by my first name. Kasi miss ko na talaga. Tsaka po, officially, babaguhin ko pangalan ng isa sa mga staff natin, si Pastor Buboy. Huwag niyo na pong tawagin Buboy. Kasi marami po kami aksidente sa pangalang yan. Pag sinortcut mo kasi ang Buboy, Pastor di ba? Anong masabi mo, Manny? Pag Buboy ang pangalan, di ba? Di ba? Parang hindi magandang Pag sinortcut mo yung Buboy, di ba? Hindi. So, anyway, mula ngayon, tawagin niyo po siyang Ruel or Pastor Ruel. Jonathan or Pastor Jonathan. Alright, so mas maganda. So, anyway, sabi ni Millie, Jonathan, gusto ko lang malinaw. Imagine niyo na lang kung ano yung sinabi. Pastor, sabi na, of course. Marami po akong nakikitang young adults dito pag-gala sa church. Wala silang discipleship, everything. And then, she saw a need and she met it. Right? One day po, sa staff meeting, sabi ko sa staff na, alam nyo, ang problema dito, kulang sa AICA. Nakarating na tayo ng Apari, ng Bohol, at kung saan-saan pupunta pa ng Palawan, pero wala tayong outreach presence dito sa Madrigal Business Park. Wala nakakilala sa atin dito. Di ba? Sabi ni Millie, Pas, meron po akong mga pwedeng ituro para mag-corporate outreach po tayo. She saw a need and she volunteered to meet it. Right? Minsan po, si Remir, sumama sa missions team. Alam niyo po si Remir, 99% bulag. Nung malaman niyang walang communications guy, nag-volunteer. Kahit na 99% bulag, siya na lang ang communicate ng mga mensahe sa ginamit niya ang naiwan sa kanyang abilidad, yung pandinig. No? Minsan pa, last year, bago matapos, in December, meron tayong need. Paano dalhin ang mga Christmas shoe boxes sa Bohol? Narinig ni Rene, sabi ni Rene, C-130 o bus, pwede ako. He saw a need and he met the need. Mga kapatid, pwede po akong magtuloy-tuloy na magsabi sa inyo na mga kapatiran, kilala ninyo, makakakilala ninyo dito sa church na nakita ng need and they met it. Mga ordinaryong tao, katulad mo, katulad ko. Pero they showed signs of being a disciple. Because a disciple is what? They see a need and they meet it. Sabi ni Jesus, Matthew 10:42, everybody basa. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, because he is my disciple, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. Alam niyo po ang good news, di ba? Na si Jesus ang ating tagapagligtas. Amen? That's the good news. Ang tagapagligtas natin ay dumating at siya ay si Jesus. Alam niyo ba na merong mas gooder news? Gooder news, good news, gooder. O great news na lang. What is the great news? The great news is this. If you find a need and you meet the need, you will be rewarded by our Heavenly Father. No? Ang sabi pa ni Jesus, kasing simple lang ng pagbigay ng tubig sa uhaw. Ano ibig sabihin nun? Kasing simple lang ng pagngiti. No? Pagsabi ng hello. No? Mahingin ka, pagsabi ng please. Magsabi ng thank you. No, magpalakas ka sa mga volunteer natin dito na mas maaga pang dumating sa atin para mag-welcome, magbukas ng pinto, maghanda ng mga gamit na ibibigay during the service, mag-thank you man lang. Mga bata, yung mga nagtuturo sa mga anak ninyo, puntahan man lang ninyo bago kayo bumaba sa 7th floor, sabihin nyo sa mga teacher, thank you for what you're doing for my children. Maliliit na bagay, sabi niya. When you do those things, encourage, kailangan ng mga tao ng ganun. You find a need and you meet it, your reward will never be lost. Wow. Number 2, as a disciple of Jesus, anong palatandaan, I am going to find a hurt and I'm going to heal it. I'm going to find a hurt
and I'm going to heal the hurt. Matthew 9:35, minodel ni Jesus ang buhay ng isang disciple na gustong makita, kaya pinasa ni Jesus sa kanyang mga disciple. Basa. Then Jesus made a circuit, umikot siya, of all towns and villages. He taught in their meeting places. Ano pa? He reported kingdom news. So ano mga pagkilos ng Diyos. And then, He healed their diseased bodies. Yung mga may sakit, pinagaling niya. And hindi lang po yun. Basa. And healed their bruised and hurt lives. Mga kapatid, nakita niyo to? Si Jesus po nagpapagaling hindi lang po ng cancer, ng lagnat, ng impeksyon, ng bali ng buto o ng anumang virus sa katawan. Jesus healed their hurt lives. Ano ibig sabihin nung He healed their bruised and hurt lives? Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, yung mga taong may hugot. Tapikin mo yung katabi mo. Right? Sabi mo, be healed. In Jesus' name. Lahat po ng tao may hugot. Ano ibig sabihin ng hugot? Let me just define na. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan sa media. Pero, ang hugot yung meron kang hurt sa past. No? Oh, merong na-hurt ka ng asawa mo o magulang mo, may nasabing hindi maganda, hanggang ngayon dala-dala mo, may hugot ka, no? May bitterness, may anger, may frustration ka, right? And, what do? Ang disciple, nag-heal. You see? Kaya kailangan talaga mag-small groups kasi dun pa lang sa small group, meron kang kasamang 5. Ano ibig sabihin ng 5 kasama sa small group? 5 hugot. Habang nag-sharing kayo dyan, iyakan, makikita mo, ito palang hugot ni Re. Oh, ikaw, na-i-equip ka na, na-strengthen ka na ni Lord, pwede ka nang tumulong. Amen? Mamaya, natulungan nyo yung 1, 2, 3, natulungan nyo, 4, natulungan nyo, 5, natulungan nyo. Guess what? Aba, pwede ka na, ikaw, natulungan ka na. Pwede ka nang kumuha ng ibang tao para tulungan din sila. Amen? And make disciples. Kaya maraming hindi nakakatulong sa ibang may hurt kasi hindi nagpapadisciple. No? All they do is listen and attend church. Pero walang discipleship sa small groups na nangyayari. Alam nyo, isang example nga, balikan natin yung babaeng nahuli ng adultery. Malala nyo yun? Nahuli siya ng adultery. And then, kinaladkad siya ng mga tao para batuhin, no? To stone her to death. Malapit na siyang batuhin. Ano ginawa ni Jesus? Nagpagitna si Jesus. Correct? Tinigil niya ang kanilang balak gawin. Ano sabi ni Jesus? Sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang pumukol ng bato. Ano nangyari? Isa-isang umalis yung mga may balak bumato sa babae. Right? Anong ginawa ni Jesus? Ipinagtanggol niya ang babae. No? Ang adulterer. Anong sabi niya? Lady, I am not going to condemn you. Hindi kita husgahan. No? Kaya, wag ka nang magkasala uli. Go and sin no more. Anong ginawa niya? May isang babae, may hurt sa buhay, no? Hinil niya ang hurt at sinabi niyang, go and sin no more. Andyan din si Pedro. Malala niyo yung kwento ni Pedro? Di ba si Pedro, anong ginawa ni Pedro nung pinako si Jesus sa cross? Yung pinakasikat na ginawa niya. He denied Jesus 3 times. Now, kung nandun kayo, di ba gusto niyong batukan si Pedro? Pedro, lumakad ka na sa tubig. Kita mo yung bato. Ha? Kita mo yung tinapay na 5 at isda na pinadami. Pedro, hindi mo ba alam? Hindi mo ba nandun ka? Kitang-kita mo kung sino si Jesus. Dininay mo pa. Correct? Pagkabuhay muli ni Jesus, anong mabasa mo sa kwentong ginawa ni Jesus? Binalikan niya si Pedro, di ba? At ang sabi niya kay Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo. Ang sabi niya, feed my sheep. Inulit pa ni Jesus, Pedro,
Iniibig mo ba talaga ako? Sabi ni Pedro, opo. Then, take care of my lambs. So, 3 beses mga kapatid, anong ginagawa ni Jesus? Alam niya na si Pedro sugatan. Punong-puno ng kahihiyan. Walang mukhang maipakita sa mga kaibigan ni sa Panginoon. Kasi feeling ni Pedro, siya na ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Anong ginawa ni Jesus? Ni-restore niya, hinil niya, nag-express siya ng forgiveness, at binalik niya sa ministry. Amen? Dito, anong malungkot dito sa mga churches natin ngayon? Pag merong nahulog, na kapatiran, pupuntahan mo, magdusa ka. No? Pagpipestahan pa, chichismis pa niyo, They find the hurt. What does a disciple do with the hurt? Hinihil para makabalik sa paglingkod sa Panginoon. Pag-usapan, chismisan, gundo yun, bagong ano yan. Meron tayong storya para meron tayong mapagpistahan so that we will feel good about ourselves because we're talking about someone's bad. Correct? A disciple is what? Someone who finds a hurt and heals it. Ayusin. Right? Anong sinabi ni Jesus kay Pedro? Peter, naniniwala ako sa iyo. You are my disciple. Go. No? I forgive you. Care for my sheep. So mga kapatid, hindi ko po alam kung anong pakiramdam niyo ngayong umaga. Maybe you come here feeling ninyo sa sarili niyo, you are not worthy. No, bugbog kayo sa mga challenges at pagsubok ng buhay sa mundo, and you think na you can never be that person now. You can say serves God or glorifies God. Pero I want to remind you today na ang gustong sabihin ng Panginoon, katulad ng sinabi niya kay Pedro, sa bawat isa sa inyo, I believe in you. You are my disciple. Go. No? And serve. Alright? Mga kapatid, ang totoo po, sa mundong ito, marami kayong kakilala na may daladalang mga hurts sa puso. No? Mukha lang pong nakangiti. Karamihan ng mga kasama ninyo. Maging dito sa loob ng church. Bihis, ayos, mukhang nakangiti, mabango, pero sa loob ng puso, ang daming hurts. Right? Ang daming hurts. Tanong, sino ang maghihil nung hurts na yon? Sino? Ang sagot? Disciples of Jesus. That's why we need to be in small groups. Kasi yung mga hurts na yan, hindi yan makakahanap ng someone to minister to them if they are coming here to church anonymous. Walang nangangalaga sa kanila. Walang taong nakatutok. Walang disciple ni Jesus na nagdi-disciple sa kanila. Right? It could be as simple as caring, loving, listening, praying for someone, helping someone. So, ito ang kailangan nating ma-realize mga kapatid. Disciples of Jesus will find the hurt and heal it. John 13, basahin po natin. Sabi ni Jesus, by this, all men will know that you are my disciples. Paano malaman na ikaw talaga'y disciple? If you love one another. And that love, mga kapatid, ay hindi po yung ginagawa lang natin pag nasa church tayo, peace sharing. I love you, I love you. No! Yan ay totoong love na tumatanggap ng kapatid kahit ano pa man ang makilala mo sa kanya. That's the kind of love na gusto makita ni Lord sa ating mga disciples niya. Alright? So what do we do? Number 1, I find a need and I meet it. Number 2, I find a hurt and I heal it. And number 3, a disciple of Jesus. Huwag niyong kalimutan mga kapatid, pinaka-importante punto sa umagang ito, I keep the main thing, the main thing.
I keep the main thing the main thing. Alright? Mga kapatid, pag binasa niyo po, kaya po, pag nagbabasa po tayo ng Bible, malalaman natin na maraming pinapagawa si Lord sa atin. Alam mo, isang page na coupon bond paper, hindi po sapat para ilista lahat ng inuutos at pinapagawa ng Panginoon sa atin. Okay? Pero ito ang sabi sa Bible. Basahin natin. Everybody. In John 10:27, sabi ni Jesus, "My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me." Alam niyo ba yung salitang no? Yung salitang no, kung balikan niyo po sa Genesis, nung ginawa si Adan, at nakasabi po doon, nung ginawa ng Diyos si Eva, tingnan niyo po yung ginamit na word. Adam knew Eve. Alam niyo ba yung salitang no sa Bible? Hindi lang po ibig sabihin, kilala kita. Ang ibig pong sabihin nun, kinilala ng buong buo, nakipagrelasyon, nakipag-ugnayan. So, ano yung sabi dito? My sheep listen to my voice. I know them. You know, I'm one with them. They get to know me. They spend time with me in Bible study, in small groups, in quiet time. And, anong effect? When you know God, because you're not only doing quiet time, but you're studying the Bible with groups, talagang you're encouraging one another, you're growing in your relationship with God through small groups and personal Bible study, what will happen? They follow me. Ang sekreto po ng pagsunod ay nandun po sa knowing. At ang knowing po ay nangyayari when we spend time with God's Word so that we will know the God of the Word. No? And that happens not lang personal Bible study, kundi group. Because we're supposed to grow as disciples, as learners of one another. Right? Ang sabi dito, my sheep listen to my voice. Alam niyo pa isang malungkot sa mga Kristiyanong nakikilala natin? Ito po, yun pong malimit po magsabing ganito. Alam mo, hindi pa ako gumagalaw eh. Bakit? Kasi wala pang sinabi si Lord. You know, hinihintay ko kasi. Hindi pa siya nagpapahiwatig eh. You know? Hinihintay ko yung word, yung voice ni Lord. Right? Ito'y kinukot nila eh. My sheep listen to my voice. Kung hinihintay ko yung voice ni Lord, ano kayong sinasabi? You know, walang problema doon. You know, when you do your quiet time, and your small group time, lalo mo makilala ang Panginoon, talagang minsan lumilinaw, naririnig mo yung guidance niya sa iyo. Walang problema, it happens. Pero eto malungkot. Anong malungkot? May mga Kristiyano, they listen for that still small, yung audible voice daw ni God, na talagang nangutob. Naghihintay sila doon. Samantalang yung word, yung voice ni God, na sinulat na. Hindi na kaduda-duda kasi kung nakikinig ka ng kutob, magdududa ka pa eh. Ako ba to o gutom lang talaga? O nasusuka lang ako? Di ba? Ako ba to o selfish desire ko to? O si taning to, nagbubulong sa akin? Di ba? Magdududa ka pa kapag medyo umaasa ka sa kutob, sa feeling eh. So, okay lang yun. Especially if you're getting to know God, He really talks to you, you sense His presence and His guidance. Pero mga kapatid, huwag tayong magkamali na karamihan ng gustong ipagawa ng Diyos sa atin, hello, nakasulat na. Eto na. Gusto mo pa ng kutob, eto na nga eh. Kaya gusto sabihin ni Lord, di ba? Pakinig ka ng pakinig, yan na dyan na eh. Pag-aralan mo na lang eh. Mag-small group ka para madig ninyo yan. No, may mo, matulungan ka para maintindihan niyo. Ayaw. Right? So the main thing, mga kapatid, what is the main thing? No? Gusto mo, ano ko yung leading nila? What's the main thing? Matthew 28, Paul's version. Basa, 2 Timothy chapter 2, verse 2. Basa everybody. This is our last passage, so please read with me. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. So, ibig sabihin,
nagpa-disciple ka sa akin, tinuruan kita, lahat ng turo ko, na-confirm ng maraming witnesses. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo lang one-on-one, small group to. May mga nakarinig, many witnesses, may iilan. Hindi lang ikaw nagbabasa. My teaching came to you in the presence of many witnesses. Tuloy, basa. Now, teach these truths to other trustworthy people. Alright? Who will be able to pass them on to others. Now, first one, let's look at the word teach. No? Anong ibig sabihin ng teach? Turuan. Ilan sa inyo ang nag-a-agree na kapag lecture lang, mahinang klaseng turo yon? No? Mas talagang natututo ang tao kapag siya talaga ang gumagawa. Amen? Kaya nga pag nag-college ka, hindi na sapat ang mag-attend ng lecture. Hindi ka bibigyan ng diploma kung hindi ka nakitang pumasa sa OJT. Kasi nakitang gets mo na eh. Correct? So, the right way of learning and teaching is OJT. Bakit sabi doon, make disciples? Bakit, pastor, gusto mo talaga mag-small group? Doon ang OJT. Doon magla-work together. Hindi pwedeng makinig lang. Right? So, teach these truths. To other, anong klaseng tao? Trustworthy people who will be able to pass them on to others. Now, gusto kong pansinin niyo yung talatang to. Ilang henerasyon ang tinamaan dito? Ilan? Sinong nagsasabing dalawa? Taas ang kamay. Sinong nagsasabing tatlo? Sinong nagsasabing apat? Wala na. Nagdiretso na tayo sa kung tinanong. Hindi naman to pang-embarasa, pero laro-laro lang. But here's the thing, eto seryoso, yun laro. Si San Pablo, in a small group si Timothy. Ano sabi niya kay Timothy? Timothy, ituro mo yung natutunan mo sa akin, saan? To trustworthy people. People who will be able to teach, pass them on, teach others also. Others. Nakita niyo? Paul, Timothy, trustworthy people, others. Ilang generasyon? 4, mga kapatid. Mga kapatid, ang sabi ni Pablo, sabi ng Diyos, ng ating Panginoon, the only way for those of you na mga naligtas, talagang maging katuwang partner ng Diyos in changing the world by making disciples, is when you disciple others. One generation, the next generation disciples the other, the next generation disciples the other. And that can only happen, makakaya mo lang gawin yan, kung ikaw mismo nagpa-disciple sa isang discipler in a small group. Amen? So, I pray itong 2016 na hindi po natin sayangin ang taon na ito. Ngayon pa, na meron na tayong bagong paraan, no? Pag-aralan ninyo, personal, so daily, quiet time. Pagdating ng Biyernes o Sabado, you gather some people, pag-usapan ninyo, ang mga insights, i-share and you pray and you encourage one another kung ano nakikita niyong mga guidance ni Lord. And then pagdating ng Linggo, you listen to a lecture about the same thing with a different perspective. Pag hindi mas solid ang discipleship ng iyong buhay so that you will grow to become strong as a follower of Jesus Christ. I will end with the series with a story. Meron pong isang missionary girl, isang babaeng nagmisyon sa isang dako ng mundo na may hirap. At doon sa lugar na yon, meron siyang pilit na tinulungan na isang lalaki na punong-puno ng sakit sa kanyang balat at nasa tabi na lang siya ng kalsada, mahinang-mahina. Anyway, itong missionary na ito, tinulungan niya. She saw a need, tinulungan niya yung mama. Araw-araw, dinadalaw niya, tinutulungan, nililinisan, nilalagyan ng gamot ang kanyang sugat. Minsan pa, isang araw, may dumaan na isang businessman na dumalaw sa bayan na yon. At nakita niya yung ginagawa ng missionary. Naamoy niya yung amoy ng sugat ng mama all over his body.
nakita niya yung kanyang balat na naaagnas, yung kanyang sakit, no? Nandiri itong negosyanteng ito. At nag-comment siya. Ang sabi niya sa babae, alam mo, yung ginagawa mo, hindi ko yan gagawin. Bayaran man ako ng $1,000,000. Sabi niya. Tumigil ang babae, tumingala sa kanya, at sinabi ng babae, ako rin. $1,000,000, hindi ko to gagawin. I will not do this for $1,000,000. But I will do this for the one who saved me. Brothers and sisters in Christ, Jesus saved us. Our destiny was supposed to be hell. But He gave us a U-turn so that we are now destined for heaven. He bought us with His blood. Binayaran niya tayo ng kanyang sariling dugo. And He calls each one of us to be His what? Ambassadors. His masterpieces. Overcomers. Salt and light. His disciples. Close your eyes, bow your heads. Your life is not your own. He ransomed you. He saved you. He paid for you. So that you can find meaning and purpose sa buhay mo. If your desire right now is to give your life so that you can be used by God, if your desire right now is to really be a true disciple of Jesus, doing what Jesus did, loving what Jesus loved, liking what Jesus liked, if that is your desire right now, and you want to live for Him, for the one who saved you, close your eyes, just lift up your hands. If that is your desire right now, if you want to live for Jesus and really be His disciple, come on. If that is your desire, keep it your hands up. Amen. Praise God. God bless you. Wow, batang ito. God bless you, dear. Amen. Hallelujah. Praise God. Let us bow our heads to pray. God, thank you for reminding us at the opening of the year 2016 who we really are to you. Lord, I pray that you will guide us in this year, in the months and weeks and days to come, so that we will be able to see opportunities to show your love to others. I pray, Lord, that those who lifted their hands will make the move to be students of your word and being part of a small group where they can not only grow but help others grow spiritually as well. Father, I pray that we will all be sensitive to your voice, so that when you direct us, either through your word, written word, to do things that sometimes will go against our busy schedule, I pray, Lord, that you will give us the sensitivity and the desire to do what you desire for us. Thank you for making us your disciples, Lord. Help us to internalize these truths, that we are overcomers, we are ambassadors, your masterpieces, salt and light, and disciple. And may we give and bring glory to your name in this world, now and always. Everybody say, Amen.